Tsaka, bago tayo dumako sa ating pagtalakay sa umaga nito, may ilang bagay po ako ibig na ipakayag sa inyo. Una, sa darating na August 24, ay hindi po magkakaroon ng pagsamba dito sa Talinta, Talukan ng Talinta. Sa halip po, ang pagsamba ay ililipat natin ng August 21, yan po ay araw ng Webes. Napagkaisahan naman natin yan ng pagkakaroon. Yan po ay holiday, so ililipat natin ang pagsamba dyan. Sapagkat meron tayong request na tinanggal mula sa ating mga kapatid na inapuluhan po ng ating tagapangasiwa. Gayun din naman ay ating nalalapit ang Talinta anniversary. No? So next month po ay gaganapin ang Talinta anniversary. At usually ginaganap ito ng tuwing kalahati ng buwan. No? Pero kanina nabanggit po sa kapatid na Marilig na maaari naman daw isagawa ito basta nandun sa loob ng buwan na yun. So ang request ng ating tagapangasiwa, maaga pa lamang ay maabisuhan na siya kung anong petsa at kung kailan isasagawa ang pagdiriwang ng inyong local anniversary. No? At nabanggit din ng ating tagapangasiwa na kung baga maaari ay huling linggo ng buwan ng September. Bukod dyan ay bago tayo dumako sa ating pagpaksa, meron pa akong isang bagay na gusto ipaabot sa inyo. At ito po ay sinang-ayunan at inaprubahan din ng ating tagapangasiwa kapatid ng Jordy. At ito po ay may kinalaman sa pagle-level up. Pagle-level up. Siyempre lahat tayo gusto natin mag-level up, no? Dahil sa pag-level up na yan, ay meron kasing mga kapatid na kumausap sa ating tagapangasiwa na ito ang kanilang request. May pasabig pa no? May pasabig pa, hindi pa sabihin ko talaga no? Tungkol ito sa mga choir. Na siyempre, nagsisikap kayo na maging bahagi ng samba, kay may gitarista, kay wala, na inaraos. No? Pero, mas maganda na i-level up natin ang inyong kakayahan. At saka yung pagpaparticipate ninyo na maging bahagi ng paghahandog ng awit sa ating Panginoon. Alam nyo, pagka kayo po ay umaawit sa Panginoon, yun yung bagay na hindi kayang tumbasan ng kahit na anong bagay na material. Kasi ikaw mismo yung nagbibiling mula sa puso mo. Yung sarili mo, binibigay mo, inilalaan mo yung oras sa practice. Lalo na kapag nag-ahandog ng awit. Sarili mo yun. Walang pwedeng itumbas doon. Kasi buhay mo yun. Inihahandog mo sa ating Panginoon. Kaya mabuti at isang karangalan sa isang kapatid na mapili at hindi lamang mapili kundi magpusa na maging makaawit sa loob ng iglesia. At dahil dyan ay nananawagan ang kapangasiwaan sa pamumuno ng kapatid na Jovi. Ito po ay para sa region ng Rizal. Di ba meron tayong official choir ng iglesia? Ang official choir ng Rizal ay mga taga-Mayamot lang. So pag-usapan namin ng Kadyoki na dapat hindi lamang taga-Mayamot ang bubuo ng official choir. Kaya nga Rizal di ba? At ang Talinta ay parte ng Rizal. So ibig sabihin, dapat may mga participants din o miyembro din ng Talinta na maging bahagi ng official choir. So napag-usapan namin na ang maaaring maging problema dito ay yung practice. So actually, ang niya na initiate po na kayo po ay mapabilang doon, hindi si Kajopi, hindi rin ako,
kami ay mga channels lang, kundi mga alpha omega doon sa mga members. Sila ang nagsabi, isali kayo sa official choir membership. Para pagka dumarating po ang pasalamat, ay meron tayong representatives. Problema ba ang practice? Hindi. Pupunta sila dito para practicing kayo. Para wala kayong dahilan na mahirap. Mas maganda, di ba? Ang ganda ng suggestion nila. Ngayon may pakiusap sila. Yung choir. Kung magde-decide daw po kayo na you will be joining the official choir ng Rizal, ay hanggang mga kapatid na Jim yung senador. Ito yung sinabi sa akin, binili pa ng aking anak. Siya kasi yung mentor, no? Ayan. Marami kayong matututunan pag naging official choir kayo. Kasi kakaiba magturo yung batang yun. No? Gusto niya perfecto lahat. No? Ito, representatives, kung sino po ang gustong maging representatives dito, ay pwede kayong mag-decide hanggang August 7. May GC naman tayo, di ba? So, tatanungin ko kayo sa araw na yun, huwag ko lang malilimutan, pakalatin sa akin, na mag-decide kayo kung gusto nyo mag-join. Tandaan nyo po, hindi po ito sa pilihan. No? Hindi po ito sa pilihan. Pero ito yung pagkakataon din kasi ninyo na ma-level up ninyo yung pagiging mga awit nyo. Hindi lamang kayo mga awit sa lokal, so kayo yung magiging represent o kinatawan sa Rizal mismo. Kapag kapasalamat, sasama kayo doon. So bakit August 7? Kasi yun po yung pasimula na para meron silang mga plano eh. Hindi ko alam bakit sa 7. Pero pwede kayo mag-decide today kung gusto nyo pagkatapos ng pagsamba, pag-usapan natin. Pwede kayong magkaroon ng listahan para i-submit natin sa kanila. Sabi niya, kung merong gusto, masabi lang sa kanya at pwede ko sila i-reach out. Okay, so ibig sabihin, kakausapin kayo ni kapatid na Karen para sa inyong pag-join. Tandaan nyo, hindi kayo mahirapan sa practice, sila pupunta rito. Sabi ko, ang dami nyo naman din, yung core group lang nila ang pupunta rito. Siyempre, yung magtuturo at saka yung ilan na makakasama nyo sa practice. So, yung mga officers lang ng choir. May mga officer kasi sila. Bukod sa Alpha, meron din silang officer ng choir. Ang isang bagay lang na maaaring maging hindi naman masasabing mabigat na bagay. Sapagkat ngayon po ay meron silang project. Yung sa toga, pagpapagawa ng toga. Kung kayo po ay mag-join ng choir, ay dito, magpapatahi kayo ng toga. Kasi ang pagpapatahi ng toga nila kanya-kanya eh. Hindi ko alam kung magkano ba yung nila. Nasa yata ang range yata ay between 1,000 to 1,500 pesos. Yung toga. Pero yun, bukod sa isusunod nyo tuwing pasalamat, pwede nyo rin maging maging uniform. Okay? So, naintindihan nyo po. May question po ba? Magpapa-exam ako mamaya eh. Babae ng Ha? Yung babae ka niya tayo. Hindi. Meron ding lalaki. Ang daming mga lalaki choir doon. Sila Kobe. Oo, ang dami doon. Sila Kambal. Mga choir yun doon. Natandaan nyo yung pasalamat. Kasama pa kaming kumanta ng aming awit nila. At sa pre-practice, kami nila kapitler, nakikip-practice. Kasi gusto rin namin na kapag pasalamat, kailangan din kami ng awit sa kanila. Kasi hindi rin matatag yung lalaki nila. So, sinamahan namin. Okay? May question po? Sana ay mag-decide kayo para hindi lang ma-level up ninyo yung pagiging choir ninyo, kundi may pagkaloob ninyo yung bagay na sabi ko nga kanina, ito yung pwede mo lang maibigay ng walang katumbas at malaking kabanalan ng Diyos. Ang kapatid na Debbie, ito matagal ng choir ko.
Siguro mga maliit pa lang siyang bata, acquired na siya. Ano yan? Ang tawag sa kanila ay Sagrada Honesta. O 11 years old pa lang, kumahanda na siya. Sagrada Honesta pa ang tawag sa kanila. At ako rin ay isa sa mga humawak ng Sagrada Honesta nung umalis si Kaeva. Hanggang sa pang-bike niya. Kaya nag-abroad ako, kaya si Kapitan may nagpatuloy. Tapos nawala yung Sagrada. Napalitan ng mga official choir, yun nga yung Rizal. Sila yung pumalit. Okay, anyway, hanggang dyan po, medyo mahaba na yung announcement natin. Punta naman natin ang ating paksa. Sa umagang ito, tungkol po ito sa pag-agaw ng Diyos sa mga lingkod niya ayon sa pagliliwanag ng Biblia. Yung pong salitang pag-agaw, maraming kahulugan yan, di ba? Pagka ang isang tao nag-aagaw buhay, hindi sabihin mo, mamamatay na. So pagka inaagaw, hindi ibig sabihin masama na agad. Pero may nangaagaw na masama, di ba? Halimbawa, yung nangaagaw ng bag. Kasi ibig sabihin ng pag-agaw, to snatch sa wikang ng Diyos. To snatch. Kung wala kang kamalay-malay, aagawin ka. Ganon din nangaagaw ng halip. Ka mga teenager, aagawin ng halip crush mo. Di ba? Meron namang mga lalaki na nangaagaw ng lakas. Hindi si di ba? Alam niya yun. Caramel. Kung ba Caramel ay naagawan na ng lakas, ibig sabihin ng hina ka na ba? O, pwedeng gano'n di ba? Maraming, maraming kahulugan yung pag-agaw. Pero sa Biblia, spiritually, at kung babasahin natin ang Biblia, maraming pong mga salitang pag-agaw dito. Yung paghahunting, o yung binanggit sa Genesis, na pangangaso o panghuhuli, ay pag-agaw. Pang-agaw yun. At ang Panginoong Kristo, nung siya nangangaral, dumating yung punto na pinagpipilitan ng mga tao na siya ay agawin para gawing hari. Yun ay nakalagay sa 1 Kabanatang 6. So may mga ganong pagkakataon. No? At sinasabi ng Biblia na mayroong pag-agaw na ipinangako ang ating Panginoon. Diba sabi ng Panginoon, huwag magulunhanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya kayo sa akin, sabi niya. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Hindi gayon, ako'y paroroon, sabi niya, upang ipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y makapaghanda na ng dakong kalalagyan, ay muling paririto ako. Upang kung saan ako naroon, kayo naman ay doon. Isang napakagandang pangako na nagbibigay ng pag-asa. Pinakalundo ng ating pangarap bilang mga mananampalataya, yung marating mo yung pangako yun at makamit mo. Yung pagparito ng Panginoon, dadalhin ka niya kung saan siya naroon. Sapagat ang ibig sabihin nun, kung saan siya naroon, nandoon ang buhay na walang hanggan sa piling ng Ama. Ngayon, sinasabi ng Biblia na ang kahulugan nito ay kaligtas. Pagliligtas ng ating Panginoon Diyos. Pagliligtas saan? Sapagkat kung hindi ka isasama roon sa langit, saan ka mapupunta? Mananatili ka dito sa lupa. At ang mga taong mananatili sa lupa at hindi magsasama sa pagdating ng Panginoon, ano mangyayari sa kanila? Alam natin ang kahihinatnan. Sapagkat ito'y matagal ng aral sa loob ng iglesia. Kapag ka hindi ka nakasama doon sa sinasabing unang pagkabuhay na magmuli. Sapagkat ang sabi ng apostol na si Pablo, ang Panginoon ay bababa mula sa langit. Sa isang mata. Sa pagtunog ng pakakak, sapagkat tutulog ang pakakak sa kanyang muling pagbabalik. Ang sabi ng Biblia. Sa araw na yon, ang Panginoon ay bababa. Makikita sa langit, bumababa ang Panginoon.
At ano mangyayari? Bababa ba siya sa lupa? Hindi. Aagawin. Ayun yung salitang pag-agaw. Aagawin sa alapaap ang mga lingkod. So, yung doktrina ng rapture, totoo yun. Nasa Biblia yun. Yun yung pag-aagaw. Ang ibig sabihin ng rapture, aagawin ang mga lingkod. Siguro nakakapanood kayo ng mga movies na kapag namatay ang isang tao, yung kaluluwa niya umakyat sa langit. Diba? Yun ang hindi totoo. Movie yun. Pero ang sabi ng Biblia, ang pagpasok ng tao sa langit, sabay-sabay. Wala pang tao sa langit. Hello? Baka may naniniwala sa inyo na may tao na sa langit. Pag bumati kayo sa Facebook, happy birthday in heaven, mama, papa, ganyan, di ba? Oy, mag-ingat kayo ha, baka mayroon pang bumabati ng ganyan. Baka may sumasambal ito, babato mo, na gano'n ang paniniwala. Kasi tayo, naniniwala, wala kang tao sa langit. Anong katunayan? Sa Juan 3:13, 31, at walang nanggaling, basahin ko na nga, baka magkamali pa ako. Dito sa Juan 3, ang talata ko ay 13. Maliwanag ang pahayag dito ng Biblia. Tignan niyo ang sabi dito. Sabi dito, at walang umakyat sa langit. O, ano ibig sabihin nun? Meron? Wala nga eh, di ba? Maliwanag. Walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatigbagay ang anak ng tao na nasa langit. Sino ba yung galing sa langit na bumaba? Tanong. Ikaw ba yun? O bet, pumunta ka kaagad sa langit nung namatay ka. Ang sinasabi dito nanggaling sa langit na bumaba at umakyat uli ang Panginoong Kristo. Kaya yung paniniwala na may tao na sa langit, yun po ay hindi kapanipaniwala at hindi po inaayunan ng Biblia. Sa 31, babasahin ko pa, ang nanggaling sa itaas, siya yung sumasa-ibabaw ng lahat. Ang galing sa lupa, taga-lupa nga. At ukol sa lupa ang sinasalita niya. At ang nanggaling sa langit, ang sumasa-ibabaw ng lahat. So, pinapakilala doon yung nanggaling sa langit, He is above all else. Above all of us. Mas makapangyarihan sa atin. Kaya tayo, mga taga-lupa ang tawag sa atin. Mga taga-lupa. Ngayon ang tanong, may pagkakataon ba na makarating tayo sa langit? Meron na, hindi ba? Ibulit. Meron, pagparito niya nga, ipinangako niya, pagbabalik niya, tayo'y aagawin sa alapakan. At ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na maguli. Yung mga darat ng buhay, aagawin sa alapakan. Sabay-sabay. Sabay-sabay. Nung araw may naninig akong manggagawa. Sabi niya, kahit ako na, ang huling taong makapasok sa langit, mauna na kayo mga kapatid. May nauna ko, may nauna. Sabay-sabay nga eh. Diba? Sabay-sabay, walang first, second, third. Kaya kahit na mauna kang mamatay, mauna ka na. Diba? Walang problema. O kaya mahuli kang mamatay, pwede rin. Kasi pagbalik ng Panginoon, bubuhayin ka eh. Resurrection ang tawag doon. Yung ginawa ni Kristo na resurrect siya after 3 days, ano ang tawag doon? Ay model, prototype. Yun ang mangyayari sa atin. Yung mangyayari sa Kanya ay isang larawan ng mangyayari sa mga lingkod at sa mga mana ng mga mamatay ka. Sabihin, maaaring yung kamatayan mo sa takdang panahon. Takdang panahon. Mapalad yung mga katulad nila ka-LP, nakarating sila ng 100. May tala pa kayo? 25 na lang ka-LP. Kaya. Kunting sumba ka. Di ba? Sumba. Kaya minsan, hindi sa kasusumba.
Pag marami akong nakikita nagsusumba, hindi sila sabay-sabay. No? Ang laki na sila ng diskarte. Alam niyo kung saan sila sabay-sabay? Yung pagkatapos ng sumba. Sabay-sabay sila kakain ng arroz caldo, ng pakto, ng Jollibee. Yan sila magaling. Sabay-sabay talaga. Pero habang nagsusumba, hindi sabay-sabay. Anyway, sabi ko nga kanina, maaaring dumating yung time na tayo po matay. Palagay, yun ang katakdaan natin. Diba? Hindi natin hawak ang buhay natin. Sabi nga nung nabasa sa Facebook, ang kamatayan daw, walang abiso. Walang warning. Kasi kahapon may nakita akong dalawang senior high yata rin, babae. Umangkas sa motor ng kaklase. Yung nagmamaneho, sabi nung nagmamaneho yun, kasi siya lang yung nakaligtas, meron ditong injury sa ulo. Pero yung dalawang angkas niya, dalawang bata, maganda pa lang yung bata. Nagte-trending ngayon yun, di ba? Sa Facebook. Tingnan nyo. Walang abiso ang kamatayan. Ibig sabihin, bata ka, may sakit ka, wala, darating ng marami. Kaya habang buhay, yung sasayang, huwag kang mabuhay sa buod, sa bali, sa hinanakit. Huwag kang mabuhay na kahit ka sa asawa mo lagi, o sa biyanan mo lagi, o sa anak mo lagi, sama ng loob lang ang puro sama ng loob. Huwag kang mabubuhay sa ganun. Kasi ang pangit, mamamatay ka. Sabihin ng mga tao, buti ka namatay ka. Diba? Mas maganda yung mamatay na mga tao ng hindi na gagawin pa yung mga tao. Nakakakawala tayo. Kaysa naman, buti nga nandali yan. Ganun ba yun, di ba? Mga salita eh, di ba? So, ang ibig sabihin mga kapatid, darating tayo sa kamatayan. Pero, pagkatapos ng kamatayan, hindi ba yan natatapos? Di ba sabi ni Pablo, kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, pagkatapos nito ay ang pag-uong. Sa mga lingkod ng Diyos, sabi sa Roma 8:1, ito maganda, kaya magandang maging lingkod. Alam niyo kung bakit? Accepted ka sa pag-uong. Ang mga nakay Kristo Jesus, Roma 8:1, magandang basahin yun. 8:1, pag sinabi 8:1, chapter 8, verse 1 yun. Sabi doon, sa mga nakay Kristo Jesus ay wala ng anumang hatol. Bakit? Hindi ka na mahuhuman? Tingnan nyo tingnan nyo yung pagkakasunod-sunod ng events Di ba pagbalito ng Panginoon, unang bubuhayin ang mga patay. Tapos yung mga buhay, sasalubungin, dadalhin na sa langit. Asan ang pag-uong doon? Wala na. Ang tawag doon, awarding ceremony. Kukunin na kayo sa langit, dadalhin na kayo doon. Sasalubungin sa lakaan. Wala nang pag-uong. Nasaan ang pag-uong? Yung paliwanag ni Pablo. Sa loob ng Iglesia ng Diyos, dumating na ang pag-uong. Kaya ngayon pa lang, mga kapatid, hinuhukuman na tayo. Ang kagandahan nito, araw-araw, pwede ka magbago. Pagkakataon para magbago ka. Halimbawa, masama ugali mo kahapon. O kaya, kanina lang, pag-ising mo. Masama ugali mo. So, pwede ka magbago ka. Diba? Hinuhukuman ka na dito. Tignan nyo ba? Basahin ko ba? Ay, hindi maniwala sa akin eh. Si Pedro pa lang nagsabi, hindi ako. Ay, si Pablo. Sabi dito, 4:17 ng Pedro, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng pagbuhog. Saan? Sa bahay ng Diyos. Iglesia, di ba? Yung bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, kita nyo? Ang pag-uong ng mga lingkod, nauna. Kaya hindi na sila kasama sa pag-uong na darating. Hindi ka nakasama doon. Kaya pagka dumating ang Panginoon, hindi ka nabuhay, upo ka pa.
Kaya mapalad, ang sabi ng Biblia, mapalad ang makasama sa unang pagkabuhay na magpili. Kasi yung mga hindi mabubuhay, after 1,000 years pa sila babalik ang Panginoon para hatulan. At yun ang sabi ng Biblia. Ano sabi dito? At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? So mauna sa mga libro. Kaya yan ang lagi niyong isa-isip, mga kapatid. Sa loob ng iglesyang ito, naghuhukom na ang Diyos, nagpasimula. Kaya araw-araw na gigising ka, lagi mong tatandaan, may paghuhukom na sa tao. Nakita niyo, ang iglesia natin hindi dumadami. Bakit? Maraming umalis. Nahuhukuman yun. Inaalis ng Diyos. Kasi dito, sabi di ba, sa Awit 101, verse 7 to 8, nakalagay doon, araw-araw naglilinis ang Diyos sa loob ng kanyang bahay. Ang masama ay hindi tatahan sa kanyang tahanan magpakailanman. Ang mga matuwid mananatili. Yun lang yung binibigyan ng Diyos ng chance. Kaya pagbalik ng Panginoon, no, mapalad yung mga aagawin. Although mayroong mga misconceptions at gustong i-correct ng lesson na ito, o ng topic na ito yung mga misconceptions na yan. Unang misconception o maling paniniwala, may tao na sa langit. Wala pa. Wala pang tao sa langit. Sino nandoon? Pwede ang Panginoon Diyos, ang Ama. Sinong kasama niya doon? Mga anghel. Di ba? Yan ba nasabi ng Biblia? Another misconception is the belief na kapag sinabing langit, isa lang. Tatlong klase po ang langit. Ilan? Marami nga, hindi lang tatlo. Oh, may langit-langitan pa ang kawalin. Meron pang nandito, nakita mo na ba? Ang langit nung ikay umibig. Kaya may mga ganun din. Ibang langit yun. Langit-langitan yun. Maraming klase ng langit. No? Pero sa Biblia, tatlong klase ang langit. Number 1, yung binabanggit sa Genesis na kung tawagin ay atmospheric heaven. Narinig niyo na ba yung term na yun? Atmospheric heaven. Ano po yung sinasabing atmospheric heaven? Ito po yung realm na kung saan nandoon ang mga ibon, yung formation ng clouds, atmospheric. So, earth atmosphere yan yung hangin. Yung bumabalot na atmosphere sa earth, ang tawag na langit din. Yan ang unang langit. The second heaven is what we call the celestial heaven. Bakit siya tinawag na celestial? Because andoon yung real na kung saan nandoon ang mga araw, ang bituin, at mga iba't ibang mga planeta. Yung solar system. No? Ang tanong, yung unang langit ba mararating ng tao? Oo! Yagis kita yan. Di ba? Pero babagsak ka rin. Di ba? Babagsak ka rin pag hinagis ka. At may mga tao naglalakbay through the first heaven sa pamamagitan ng helicopter, ng plano, o kaya ng air balloon. So yan yung mga transportation natin na ginagamit sa paglalakbay. Sa celestial heaven naman, narating na ba ito ng mga tao? Alam niyo ba kung gaano kalayo ang narating ng tao? Pakasaysayan ng dulo. Pinakamalayo na distansya na narating ng tao ay lagpas ng buwan. Lagpas pa lang ng buwan. Ang buwan po, kung susukatin natin, kuha kayo ng medida, mula sa Earth, hanggang dito sa atin, 384 kilometers. 1,000 kilometers po yun ha, 1,000 kilometers. 384,000 kilometers. Yun ang distance ng Earth at saka ng Moon. May tao namang nakarating sa buwan. Noong 1969, Apollo 11 landed on the Moon. Sila Neil Armstrong yun, di ba? Marami ng mga theories na hindi raw totoo yun.
Peke daw yun, pero maraming nagpapatunay, ngayon naman ay cut po. Narating ng tao ang 384,000 kilometers. Yung Apollo 13, lagpas sa Apollo 11 yun, di ba yung Apollo 11 sila yung lumapag sa Earth, ay sa Moon, sorry. Lagpas sila sa Moon. Bakit sila lumagpas? Kasi nagkaroon ng problema o malfunction sa kanilang spaceship. So they use the gravity of the Moon para makabalik sila. Ang problema, kung ginamit nila yung gravity ng Moon, nakalayo sila. So naglakbay sila ng mahigit 400,000 kilometers. Instead na 384 lang ang kanilang lakbayin, 400 plus yung kanilang naging paglalakbay. Ano pa, nakabalik naman sila ng payapa sa Earth. Pero hindi sila nakalapag sa buwan. Pero nakapaglakbay sila ng malayo sa space. Because that is the celestial heaven. Alam niyo ba kung gaano kalayo yung paglakbay sa kalawakan? Malayo. May mga nagsasabi na mag-send ka ng message ngayon, 22 hours mo pa tatanggapin yung message. At marami tayong mga space shuttles na kung tawagin ay mga unmanned. Ano ba isipin sabihin ng unmanned? Walang taong nakasakay, computer lang. They are powered with plutonium batteries. So, wala yun dito. So, nabubuhay sila sa kalawakan and constantly, from time to time, nagsesend sila ng signal sa Earth. Kaya, mababaltaan nyo minsan, may mga photographs na nakuhanan sa Mars, sa Saturn, sa ganitong, sa ganitong planeta. Matagal na yun sa space. Kailan lang dumating yung mga images. Ibig sabihin, yung message kasi, nanggagaling pa sa isang umu-orbit o umiikot na kung tawagin nila yan mga Voyager, no? Space Voyager. Yung pinakamalayong narating ng Voyager 1 ay nasa 16 billion kilometers. Malayo yun. Kaya narating niya yung parang dulo ng ating solar system. No? Mula doon hanggang doon sa Neptune o Uranus. Narating niya yun, napakalayo nun. So, yun pa lang yung pinakamalayong nararating ng tao. Ay, actually, hindi nga tao yung nakarating, unmanned nga, di ba? So, pinakamalayo lang talagang narating ng tao ay 400,000 kilometers na nag-malfunction pa ang kanilang spaceship at nakabalik sila dito. Ngayon, nakarating ba sila sa langit? Second heaven yung narating nila, celestial heaven. Pero meron tayong kung tawagin ay spiritual heaven. Yun yung ikatlong langit na binanggit niya Apostle Pablo. Ito kasi yung langit na kinaroroonan ng Diyos. Kaya yung misconception, itinutuwid natin, yung maling paniniwala, itinutuwid natin sa pamamagitan ng pagtuturo ng Biblia, na hindi lahat ng langit pare-pareho. No, hindi lahat. Diba? Sabi ni Odi Alcacid, "Tanging langit sa piling mo." Ha? Tama ba? Hindi lahat ng langit. Totoo. Yung sasabihin mo sa Joe, ano pa kasama ko, parang nasa langit. Baka bangag ka. Hindi totoo. Yung langit na sinasabi ng Biblia, kinaroroonan ng Diyos. It is God's dwelling place. Doon ka dadalhin. Kailan ka dadalhin doon? Pagbalik mo. Tayo mo. Pag nainip ka, okay lang nainip. Okay lang din mamatay. Mamatay ka na agad. Sige, mauna ka na. Kasi pagbalik niya, dadalhin na tayo doon di ba? Yun yung pinakakaasam natin. Yun yung pinapakaasam-asam natin. Bakit po may ito pa yung misconception. May nabasa po ako ka Jonathan, may nagtanong, na meron na pong inagaw na mga tao sa langit. Yan. Sino yung mga yan? Basahin natin. No? Dito sa ikalawang Korinto, kabanatang 12, baka nabasa nyo na din po ito. No? Meron isang tao dito na inagaw
sa langit. Sabi dito, nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon kang 14 na taon. Maging sa katawan ay 1 ko. O maging sa labas ng katawan ay 1 ko. Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit. Na kung paano siya inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. So, ibig sabihin, kada natan, meron na pong tao sa langit kasi sabi dito, inagaw. Diba? Inagaw hanggang sa ikatlong langit. So, ito pong salitang ito ni si Apostol Pablo kasi nagsasalita dito. Kino-correct ito ng Biblia na it will be in controversial, no? O salungat. Sa sinabi ng Panginoon, wala pang umakit sa langit ito yan ng galing sa langit. Although may binabanggit na inagaw hanggang sa ikatlong langit, pero hindi ibig sabihin, pinapasok siya doon. Inagaw lang. No? Hindi ibig sabihin, nakarating na siya doon. Kasi sasalungat na sa pagtuturo ng Biblia na mayroon ng tao sa langit. No? Hindi lang sino man tinutukoy dito? Hindi lang si Enoch. Hindi lamang si Elias pala tinutukoy dito, si Elias. No? Kundi si Enoch. Hindi po yung Elias na gumagano gano'n, ha? Ginagawa ni Guy Jordan gano'n. Iba po Elias yun. Yun yung nasa Facebook na nagte-trending. Pero yung Elias na binabanggit dito, si Elijah na propeta. Kasi si Elijah na propeta, sabi ng Biblia, siya'y sumampa sa langit at hindi na siya nakita. Paano siya sumampa ron? Tinangay siya ng ipo-ipo. Tinangay siya ng ipo-ipo. Hindi na siya nakita. Ikaw ba naman tangay ng ipo-ipo? Di ba? Makakita ka pa kaya? Kasi patangay ka. Pag may ipo-ipo magpatangay ka, hindi ka na makikita eh. Ganyan ang nangyari kay Elias. Tinangay siya ng ipo-ipo at hindi na siya nasumpuhan. At ang salita nga ng Biblia, sumampa siya sa langit. Pero sa langit siya sumampa. May una, ikalawa, ikatlo. Di ba? So, sa assumption ng mga Bible scholars, hindi sa ikatlong langit naparoon si Elias. Si Enoch, ganun din, no? Si Enoch. No? Sabi ng iba, si Enoch daw ay isang karakter ng Biblia na hindi nakakita ng kamatayan. O di magiging against yun sa sinasabi ng Biblia. Nakatakda sa tao ang mamatay na minsan. Kaya bakit si Enoch hindi namatay? Excuse ba siya sa kamatayan? Hindi. Namatay si Enoch. Namatay siya. Kaya lang hindi na siya ipinakita ng Diyos. Hindi pinakita sa mga tao na namatay siya. Pero eventually namatay din siya. Kaya nga may number yung days niya, di ba? Mayroong tatlong araw na mamamatay siya. Ano ngayon ang dapat nating maintindihan dito? Maraming mga maling paniniwala. Pero ang paniniwala natin, no? Kung ikaw ay naniniwala talaga na darating ang araw ng Panginoon ay paborito, kasamahan ka doon sa langit. No? Ihahatid tayo ng Panginoon, aagawin. Kaya aagawin sa alaba para daling ka na doon. Pero hindi mo ba na-realize kapatid na merong pangyayari na ginawa ang ating Panginoon Diyos sa atin dito sa loob ng Diyos? Ano yun? Yung nakalagay dito sa Colossus. Dito, siyang kinaroroonan ng ating katupusan at siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. May ginawang transformation sa atin ang ating Panginoon Jesus, ang ating Panginoon Diyos. Yung mula sa kamatayan, dinala ka sa kabuhayan. Kailan nangyari yun? Nung tayo nahanip sa loob ng Diyos. Dati, ang paraan ng ating pamumuhay, karapat dapat sa kamatayan.
Pero nung tinawag ka sa loob ng iglesia, di ba sabi nga, ipapasalamat tayo sa kanila, ilalas na kaliwanagan, tayo doon, tayo dinala ng ating Panginoon. And that is considered to be similar o katulad po ng pag-agaw, inagaw tayo doon sa ganong kalagayan, dinala tayo sa magandang kalagayan. Kaya nga ang sabi ni Apostol Judas, hindi po yung nagpakamatay ha, dalawa po yung Judas sa Biblia. Judas Iscariote at Judas Tadeo. Sabi ni Judas Tadeo, agawin niyo sila sa ako. Ang ibig sabihin yung agawin sa ako, iligtas niyo sila sa ako. So yung pag-agaw, it would mean salvation. Pagliligtas. Iniligtas ka. So yun ang ibig sabihin ko. Kaya halimbawa, sa pagsambang ito, sasamba ka. Inaagaw ka naman ito. So, di ba? Kung pag nakita ka ni Jordan na, na inaatok, gumagano ko yun. Di ba? Mapalo yun, ibig sabihin nga pumulong. Gusto niyang isingin. Inaagaw ang attention mo ng mga bagay dun sa libutan. Lalo ngayon sa mga kabataan. No? Baka yung alok ng sanlibutan, aagawin tayo. Hindi ka, inaagaw ka na ng Diyos dyan eh. Aagawin ka uli. Ano nangyayari? Alam niyo yung game na Tag of War? Sino na naglaro nun? Tag of War. Yung may lubid, tapos may dalawang team na naghihilahan. Alakasan yun eh, di ba? Tsaka diskarte rin, di ba? Ganyan ang kasamaan at kabutihan. Ang ginawa ng Panginoon Diyos atin sa loob ng iglesia, inagaw ka mula sa kadiliman, dinala ka saan? Sa kaliwanagan. Ang gagawin ngayon ng sanlibutan, aagawin ka yan. Kaya mag-ingat kayo. Mag-ingat tayo. Bakit? Kasi may posibilidad na mahila tayo. Kaya panalangin ng mga magulang, ganyan. Panginoon ang mga anak ko. Bakit kaya anak mo lang? Sama mo yung sarili mo. Di ba? Baka maagaw ka rin ang sanlibutan. Yung anak mo hindi naagaw, ikaw ang naagaw. Meron ganon. Hindi naaagaw yung mga anak na natili sa iglesia, yung magulang ang naagaw ng sanlibutan. Kaya dapat maintindihan natin, ano sama tayo manalangin? Kung sa bahay natin, huwag maagaw ng kasamahan ng sanlibutan. Bakit? Inilipat ka na kasi. Mula doon sa ganung kalagayan, inilipat ka. Saan tayo dinala? Sa langit. Kaya lang, Genesis 28:17, sa pintuan lang ng langit. Diba? Ang iglesia ng Diyos, pintuan ng langit. O, tinan nyo. Basahin natin ha. Genesis chapter 28. Ang bahay ng Diyos ay pintuan ng langit. Kaya pala nasa kanta natin sa himnaryo yun, no? Yung iglesia ng Diyos ay pintuan ng langit. Kasi sabi dito, mga kapatid, 28:17, at siya'y natakot. Ang pinutukoy dito si Jacob eh. Natakot siya. No? Kasi nung araw na yon, nanaginip siya. Si Jacob, nakatulog siya sa bato. No? Hindi ka pa sa unan ka nakatulog si Jacob sa bato. Tigas ng bato, di ba? Sabi ng Biblia, nagising si Jacob sa kanyang panaginip at nagsabi siya, tunay na ang Panginoon ay nasa damo ito. At hindi ko nalalaman, sabi ni Jacob. Siya'y natakot. At kanyang sinabi, kakilakilabot na dako ito. Ito'y hindi iba kundi bahay ng Diyos. At ito ang pintuan ng langit. Yung bahay ng Diyos, pintuan ng langit. Diyan ka dinala. Sa iglesia, dinala ka dyan, nasa pintuan ka na kapatid. Wala ka pa sa langit, nasa pintuan pa lang. Kaya may tendency pa, baka sa pintuan ng impyerno ka, mapunta. Kaya mag-ingat tayo sa pagpasok sa mga pinto. Silipin mo muna yung loob. Ano meron ko? Minsan, kapatid na
Jim, alam mo ba? Huwag ko na kayo kwento sa Canada. Meron akong nakakita ng pinto. Pinasok ko yung pintuan na yun. Akala ko CR. Eh, mayroong kurtina. Pag silip mo gano'n, madilim. Pag gano'n yung ilaw. Tapos mo ba gano'n? Akala ko CR. Eh, may sumasayaw pala. Labas ako agad. Di ba? Labas agad ako. Baka mamaya mabalitaan ng misis ko. Kasi pa ako. Delikado. Kaya mag-iingat tayo sa mga pinto. Baka iba na yung mapapasok natin. Kaya yung pinto ang yan ang maghihila sa iyo. Nandun ka na sa pintuan ng langit, pumunta ka pa sa pintuan ng infierno. Sasabihin na namin na nangatuyan ka. Hindi naman mo pumasok sa infierno eh. Sa pintuan lang po. Galing mo ah. Smart ka rin ah. Huwag mo nang pangarapin. Kasi pagka nandun ka na sa pintuan ng infierno, madali ka nang mahigaya. Tandaan nyo si Satanas parang ano yan. Parang politiko na nangangampanya sa panahon ng kampanya. Ipapangako niya ang langit. Ipapangako niya ang magagandang bagay. Pero kapag nakuha ka na niya, yung boto mo, nakuha ni Satanas, diyan na magsisimula ang impyerno. Yan ang dapat natin pakasan. Nilipat tayo mula sa kamatayan, dinala tayo patungo sa buhay. Kaya tingnan niyo yung mga aral sa loob ng Iglesia. Laging nagpapaalala. Laging nagbibigay sa atin ng isipan. Isipan minsan, no? Na tama ang sinasabi ng mga salita ng Diyos. Lalo na sa panahon nito, hindi mo alam kung anong magiging bukas. Diba? Nakita nga ako sa... Pero luma na yun eh. Yung joke na yun nung nakita ko sa Facebook. Nag-sermon. Pari. No? Nag-sermon. Yung daw sa sermon niya, pinakwento niya may namatay. Nung sinilip daw, mayroong nakalagay na sulat. Nakalagay doon sa nakasulat sa patay, ako ngayon, ikaw naman bukas. Eh, luma na yun. Luma na yun. Ang bago yung nadisgrasya na nagmumotor, napugutan ng ulo. Nung pinulot yung ulo, hindi mapulot. Bakit ko hindi mapulot? Nandudura. Joke lang. Hindi kasama yun. Okay na eh. Para mamagdudura. Puro kalokohan talaga. Anyway, ang hamon sa atin ng paksang ito, maganda eh, di ba? Maganda. Meron tayo, kapatid, andito ka na sa pintuan mo na. Huwag mo lang payagang mahila ka. Mahikayat ka. Narating ang Panginoon, aagawin tayo sa alapaap. Ang gandang pagmasdan. I-rapture tayo ng ating Panginoon. Kaya ngayon, huwag mong payagang maabaw ka pa ng sanlibutan. Huwag mo nang subukan yung mga online games sa Scatter. O, alam na alam nyo ah. Kung ang games Scatter, ano games Scatter ka? Ano alam mo, kapalitin. Kapag wala si Kamalibig ha? Games Scatter ka. O, sasabihin ka naman, nasa yung minod ko sa yung Gika. Ay, Scatter ko na. Yari ka. Diba? Huwag tayong papa-tukso. No? Mas maganda pa rin yung nabubuhay tayo ng kayapa, walang pinag-aawayan sa loob ng bahay, diba? Mabubuhay tayo ng matuwid sa paningin ng ating mga. Sana ito po yung pagpala at bindisyon sa atin ng Panginoon pagmula ng at magmula. Mamunahan tayo sa panalangin ng kapatid na ano ba yung 75 years old? Diamond Star, LB. Siya po ang mamumuna sa ating panalangin, ang ating kapatid na Diamante. At ang maghahandog ng ating abulian. Siyempre, ikaw na, kapatid na, ano ba alam mo, Rolando? Ba't ba nalilimutan?
Kasi minsan nalimutan mo sa pag-awit. Awit po tayo, ma. Awit tayo, ah. Numero 8. Ako'y dayuhan na naghihintay sa pagdating ng malwalhating araw. Ang pagpanao ni Kristong banal upang gamuhin ang mga nagbanal. Maglalakbay isang layuan, ang kalagayan ko sa sanlibutan. Patuloy kong patutunguhan ang maligaya at sariling bayan. Panginoon namin. Salamat po. Salamat. Salamat. Amen. Salamat po. Sa mga pagpapala, Salamat. lumiligtas sa mga karamdaman sa mga kapapaka. Salamat po. Salamat po, Panginoon, na iniligtas mo po ang aming mga anak sa mga kapapaka. Salamat po. Tapos ang aming mga anak. Panginoon, patuwarin niyo po sa lahat sa aming mga nalawang kasalanan. Amen. Amen. Kung aming magpapatuloy na inilagay ang mga kaalitan. Salamat po. Nararamdaman po namin na wala ka nang matulog sa sanlibutan. Salamat. Hindi po sa mga kapatid namin na may karamdaman. Mga pag-alibig po sana sila pa siya. Kasama po namin sila. Kukulit mo lahat sa inyo. Amen. Hindi po ang mga kabataan. Pagkulit po sana sila. Nagigit po sila sa mga magandang kaibigan. Ngayon, pagbabayan niyo po sila sa ilang pinalagpag. Ikatid po sila sa anumang mga Amen. matulungan po sila sa kanilang mag-aaral. Matapos po sila sa kanilang mga pangarap. Kanya nang din po ang kasama po sa salamat. Marami po salamat. Salamat. Pagbabayan niyo po at pagkalain pa. Kaloob po sana kanilang mga kaibigan sa iyo. Salamat po. Ito ang ating sa pagkalain lugar. Sila po yung darating dito ang pagkalain sa mundo. Sila makabayaran. Makarating po sana dito sila sa aming Pilipinas. Panginoon, papasalamat dito ako. Ay nagaling po sa karamdaman sa kanilang at nakarating po kami sa
sa anumang malamig na karamdaman. Po. Sa kanya po kapag problema, kapag alagaan pa niya yung dito ang kanyang mga kasama, na maglagawa, kung saan na silang papabayaan. Lagi po silang papatubayan, kung sabihin makarating sila sa hanggang pagtuturo sa mga subuan, kung saan silang papabayaan. Naman, kahit na Salamat. pinadalagan namin po ang ito sa iyong pangalan na aming Diyos, Kristo, sa namin ito. Kapangyarihan sa lahat ang nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang gumawa at nagtiis ng hirap. Kahit lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana ay maging dapat tanggapin mo, Diyos ko. Panginoon, maraming salamat po sa iyo sa araw na ito. Salamat. Durugin po matalit sa amin, magsilbing at ang laban sa namin kapatid. Ang magpupulat ko sa ulo sa Diyos. Amen. Makakawang po yung tulong ng ayit ko. Sa lapit namin ang ikot din ng mga kapatid. Nawalan niyo po sa nakatastas ng palagi. Mga gamit po po yung pangasipan kahit na pagkasama po ay palagi. Patuloy po na yung mga kasama po po rin ng asisero sa kanya. Amen. Magbakay sa kanyang kasalamatan. Dahil po naging ang pangalan ni Jesus, pag-naamit po sa aming kalagaw. Amen. Walang hanggang pag-ibig, walang hanggang awaan, pagbibayang pagbiligtas ng ating dakilang Diyos at kaaliwan. Ang kanyang Espiritu ang sumakapin, lumaloy sa ating mga tahanan, mga mahal sa buhay, sa mga kapatid na nasa malayong dako, silang may mabigat na pasandalahan at silang mayroong mabigat na karamdaman sa kagalingan ito. Gayon ipagpala sa mga kapatid natin na nagpasalamat at kapitilin at sa loob at labas ng bahay dalangin ng ito at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos ko, magmula ngayon at magpakayon. Amen. Sumatin po ang kapayapaan ng Muli ang Panginoon. Ako kay Jesus na hawak sa aking kahinaan. Si Jesus ang pag-asa ating bulan. Wala nang ibang hanap dapat tayong magsaligan. Diyos Kristo, Jesus tunay na tunay. Ako'y aawag kay Jesus at ako'y lalaban. Ako'y aawag kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y aawag kay Jesus hindi iiwanan. Hanggang mahihing ako sa paglalay.
sa kahinaan, ang aking kaluluwa ay nakukuha. Si Jesus lamang, tunay na tunay, may salitang aking ikaguluhan. Ako'y hawak kay Jesus, ako'y lalaban. Ako'y hawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hawak